Anyway, ay makakausap ho natin ngayon dahil nga patuloy pa rin ho itong nararamdaman natin na sigalot ho sa gitnang silangan. Ang bad news ho talagang bumabagsak na ho itong peso natin Nasa ano tayo ngayon, yung Sir trading. Dan? 60.8 na ang halaga ho ng piso sa isang dolyar. Makakausap ho natin ang isang sikat na economist, fellow ho siya ng Center for People Empowerment in Governance or CENPEG. Ito rin ay lagi rin ho dito sa DZMM Teleradio. Walang iba kundi si Professor Emmanuel Leco. Prof, good morning ho. Si Danny at siyempre si Liza Aquino. Hi, sir. Good morning, Sir Danny at Ma'am Liza. At magandang umaga sa inyong sa inyo at sa inyong pong mga taga-subaybay. Parang last week lang kausap namin kayo kasi walang humpay itong problema na dinudulot itong pagtaas ng presyo ng langis At itong pagbagsak ho ng piso, how are you monitoring everything at mukha pa rin hong sabi nga ni Donald Trump another 10 days, 'di ba? At bago 'di ba, kung if ever na mag-fail yung talks, mukhang hindi pa ho natatapos yung gera. So ano ho ang ini-expect natin, let's say, in the coming days, Prof? Nakakapuyat nga po pagka nagmo-monitor tayo ng mga kaganapan sa labas ng ating bansa. Dahil 24 hours ang mga development ngayon. Mabilis so, narinig natin na ang pahayag ni President Trump na sabi niya, maski daw hindi pa magbukas ang Strait of Hormuz, pwede na rin silang umalis. At nakita rin natin na biglang umakyat ang merkado, ang Wall Street, nakabawi-bawi. Pero ang presyo ng petrolyo kahit sa Amerika ay hindi pa rin po nakakabawi. Ibig sabihin yan, parang yung mga statements ni President Trump was intended only to manage the capital market. At dahil talaga pong bumabagsak na ang Wall Street, marami na po talaga ang umaangal, umaaray, but nagkakaganito ang kanilang mga investments, yung kanila pong mga inilalagay sa capital market. Kaya nga po, parang nakita natin dito, bagamat natatalo o kaya ay sabi nga ni Trump, natatalo nila ang Iran militarily, pero mukhang natatalo naman ng Iran ang ekonomiya ng Amerika at ng buong mundo. So this is no longer purely a military conflict, but also an economic conflict as well. Yun nga, yung global slowdown ng economy, yun ang naging bala ng Iran di ba? Ang purpose lang naman ng pag-atake nun sa Iran was for a regime change na hindi nangyari, di ba? Kala nila, napatay na nila yung mga leader, magbabago na. Pero ang somehow nakaganti kasi nga asymmetric warfare ang ginagawa ng Iran para ho yung labanan din ho, di ba? Malaki daw ang panganib pag ground troops ang ipinadala ng Amerika. So iyon ang isa sa mga siguro na para nangangamba si Donald Trump. Pero si President Trump sabi niya nga kahit nga yung sinabi niyo nga na aatras sila doon sa Strait of Hormuz na almost 21% ang global oil supply diyan, posible namang sabihin daw niya na itong mga NATO or itong mga European, kayo na ang bahala dyan sa Strait of Hormuz, somehow hindi rin magandang, di ba, na development ho yun as far as you're concerned as an economist. Tinapat na po sila ng si President Trump, tinapat na siya ng mga European leaders. Hindi po sila papasok diyan. At lalong-lalo na ang Spain, at sabi nila, hindi namin kayo pararaanin o hindi namin ipapagamit sa inyo ang military bases ninyo dito sa Spain para sumali sa digmaan sa Middle East o sa Iran. Hindi sila kasali doon. Kung kaya medyo talaga pong naging matatag ang posisyon ng European countries o European Union na hindi sila papasok sa gera na pinasukan ni Donald Trump. Ngayon, si Trump naman, ang sinasabi niya, bahala kayo dyan. Marami kaming mga oil, kaya kayo dapat ang makialam dyan. Pero alam po ninyo, si Trump, nakikipag-usap yaan pagkatapos inaatake niya yung kausap niya. Katulad po nung nangyari sa Iran nung last February. Katatapos lang po, nagkaroon lang po ng pahinga yung kanilang negotiation. Pagkatapos, umatake na agad sila. So, marami pa rin po ang nagsasabi na yung statements ni President Trump ngayon
were purely to manage the capital market. Kaya po umakyat ang Wall Street kagabi at pero marami pa rin na nagsasabi na hindi nila pinagkakatiwalaan ang sinasabi ni Trump na maaari pa rin silang umatake kasi libo-libo na po ang mga sundalong Amerikano na nakapaligid sa Iran. Kaya anytime pwede rin silang mag-ano. Kaya lang ang sabi ng mga military analyst, mahihirapan sila sa Iran dahil ibang-iba po ang layout, ibang-iba ang teritoryo ng Iran at ibang-iba talaga ang populasyon ng Iran. Hindi po ito katulad nung nangyari sa Venezuela. Ilang oras lang kinuha ang presidente, tapos na agad ang kanilang interference na military. Pero dito po, nahihirapan sila. Akala nila matitigil na ang atake ng Iran dahil nakuha na nila o napatay na nila ang Mga leader. Ayatollah. Nagpalit-palit po pala at mukhang mas radical daw po yata itong mga nakapagpalit sa kanya. So matatagalan. Ako personally, I don't think this will conclude in the next few days, next few weeks. At kahit na po matapos ang conflict, ang sabi ng mga oil industry observers, Players, it will take years. Siguro po minimum yan 5 years para makabawi Ganun ang katagal? oil infrastructure sa Middle East. Okay. Professor, pero paano po ito? Kung sinasabi niyo po na ganito pang timeline natin, right now, April 1, nasa 60 pesos and 74 centavos na po ang peso kontra dolyar. Sa mga sila Aling Bebang, yung mga nakikinig nanonood, ano pong direktang epekto nito sa ating po mga kababayan ngayon dito sa Pilipinas po na bagsak ang presyo, ay bagsak ang piso po natin? Dahil net importer ang Pilipinas at particularly ini-import natin ang oil, ang petrolyo, talaga pong magdudulot ito ng malawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado sa buong kapuluan sa ating pong bansa. Kung kaya po mahirap sabihin na sa mga mamamayan, magtipid kayo o kaya ay wag na kayong gumastos, wag kayong lumabas dahil hindi na po pwedeng sabihin sa mahigit 50% ng mga mamamayan na wala naman po talaga silang ipon. Eksakto lang ang kinikita sa pang-araw-araw. Kung kaya po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil po sa pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, talaga pong magdudulot ito ng malawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero Prof, sorry lang Sir Danny, itong problema po kasi natin dito, it's not just oil. Marami po tayong mga binibenta, marami po tayong produkto dito na ang mga materials to produce it ay ini-import po natin sa ibang bansa. Kadalasan po, binibili natin sila dolyar. So ganito na po kataas ang peso, ang hirap na pong mag-angkat nito. Do you suggest sa ating government na we focus, sir, sa mga local resources natin para makapag-produce ng mga iba't ibang produkto? Yung unahin na po muna natin yung mga kaya natin dito sa Pilipinas, bawasan po muna ang purchases natin sa ibang bansa. Ano pong suggestion? Tama po yun. Tama po yun. Kaya lang matatagalan para po makabawi ang Pilipinas o makapaglagay ng kakayahan na tayo mismo ang magpo-produce ng ating mga pangangailangan dito. Mahirapan po tayong magtanim, mahirap po tayong manufacture ng mga ating mga ini-import sa ibang bansa. Napakarami po ng ini-import natin. Bigas nga lamang po. Tayo po ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Sa huling pagkakarinig ko, tayo po ay biggest importer ng rice. Ngayon po, para po makabawi tayo na tayo na mismo ang tatanim ng bigas, ng palay at para po kainin natin, matatagalan po yan. Dahil na-convert na po ang maraming mga palayan, marami pong mga agricultural land. Puro industrial na. Nako. Parang gano'n. Naging residential po. Residential, Tama, Opo. So, matatagalan yan. Matatagalan po yan. Ngayon, meron pong nagmumungkahi na sinusuportahan ko naman po na tanggalin muna ang excise tax Okay. at ang value-added tax
na daglian na lalong-lalo na po yung pagtanggal ng excise tax. Nasa presidente na po ang Pinirmahan ang na, di ba? authority. Oh, Tama, Prof. sir. Pinirmahan na, Pero di ba? kailangan, may waiting period po yata ng 15 days. So Yes, tama, mga sir. siguro po mga 12 days pa o 11 days. Bago Pero yan maramdaman. po ang unang-una na pwedeng gawin ng ating pong Pangulo. Ngayon, ang sabi ng iba naman, ay pagka tinanggal ang excise tax, mababawasan tayo ng buwis na Yung collection. ipapamahagi din sa atin. Collection. Opo. For government services. At oo. mahihirapan ng budget natin. Alam po ninyo, tiningnan ko yung budget natin. Kulang-kulang sa 1 trilyon ang hindi nagagastos kada taon, on average. So, natatakot tayo na mabawasan ang ating koleksyon, pero yung nakolekta na natin, hindi rin po natin magastos, hindi rin po magamit sa mga programa. Kung kaya po, sa akin, dapat po mangamba tayo na ang mga mamamayan ay walang kakainin kaysa doon po sa ang pamahalaan ay magkukulang ang koleksyon dahil hindi naman po ito nagagastos. Kulang-kulang sa 1 trilyon ang hindi nagagastos kada taon doon po sa budget na inilalaan para po sa programa ng gobyerno. Oo, kasi may ilang ekonomista, nakita ko rin ho yung kanilang, 'di ba, yung kanilang posisyon, kakaiba ho sa inyo narinig ko si Maring Winnie Monsod, against siya dun sa pag-alis ng excise tax kasi ang sabi ng mga ilang economists, mako-compromise yung mga social programs para sa mahihirap. Ngayon binabanggit nyo, halos kulang-kulang sa 1 trilyon, di rin pala nagagamit. Kasi kung aalisin yung excise tax, di ba, ang calculation, ang computation is 136 billion na mawawala sa buwis ng gobyerno, di ba? Kung aalisin din ho yung VAT, mga 240 billion. So ibig sabihin, kahit yung VAT, pabor kayo na alisin na rin kasi yung excise tax napirmahan na pero mararamdaman pa yan ng mga in another month. Tama ba, Prof? Opo. Dahil ang value added tax, may windfall ang ating pamahalaan. Dahil tumaas ang presyo, como percentage tax ang VAT, lalaki din po ang koleksyon ng gobyerno. So mas kinatanggalin ang excise tax, bawing-bawi ito doon sa pagpapataw ng value added tax. 12% po yan. So may windfall ang gobyerno doon sa pagtataas ng presyo. Ngayon, magagastos ba ng pamahalaan ang windfall na yan? Kung ang pagbabatayan po natin yung ating pong experience in the last few years, kulang-kulang 1 trilyon ang hindi nagagastos. Yung utilization ng ating budget ay napakalaki. Ngayon, ito po yung argumento nila, ang makikinabang daw dyan ay ang mga mayayaman pagka tinanggal ang excise tax at saka ang value added tax. Balikan po natin, noong pong nagtalaga o nagpasa ng batas para po magkaroon ng 20% exemption ang mga seniors, hindi naman po sinabi na 20% lang para po dun sa mga mahihirap na mga seniors. Lahat po ng mga seniors, mayaman o mahirap, ay magkakaroon ng 20% discount doon po sa senior discount law. At binawasan din po ang 12% VAT para po sa mga seniors. Hindi po yan nangingilala kung mayaman o mahirap. At dapat ganun din ang pagtingin natin doon po sa pagtanggal ng excise tax. Hindi po mangingilala ang excise tax kung mayaman o mahirap. Tulad po nung nagpasa ng batas para po magkaroon ng discount ang mga seniors. Hindi po yan nangingilala kung mayaman o mahirap. Ngayon po, sasabihin po ba natin na kung makikinabang ang mga mayayaman, wag na lang natin bigyan ng mga mahihirap. Palagay ko po hindi po yung tamang rason. At ang impact po ng excise tax at saka ng value added tax ay napakalaki po para sa mga mahihirap. Mahigit po sa, kung sinasabi nila na 12% o kaya 5 pesos, 6 pesos, nakakita po ako ng computation ng mga asosasyon ng tsuper. Libo-libo po sa kada buwan ang magiging epekto niyan para po makapag-save sila. Makatulong sa kanilang mga gastusin. Libo-libo po yan. Ngayon, ang mga mayayaman, hindi naman po yan katulad nung ibinaba ang presyo ng mga pangunahing gamot. Na nagkaroon din po tayo ng guaranteed maximum price yung mga ilang gamot. Hindi naman po como
bumaba ang presyo, mas maraming gamot ang kanilang iinumin, ay meron pong hangganan ang kanila pong kayang ikonsumo. Kaya hindi po ako naniniwala doon. Dapat po doon sa mga senior economists na tinitingala natin, tingnan po nila, paano ba ginagastos ng mga mamamayan ang mga nasa-save nila, ang consumption nila ng petrolyo. Yung mga bumibili po ng petrolyo sa top 10%, yun po siguro ginagamit lang po nila pang personal. Pero yung mga bottom 10% na bumibili ng petrolyo, maliit nga lang po ang kanilang nabibili dahil maliit lang po ang kakayahan nila para bumili ng petrolyo. Pero ito po ay hindi nila ginagamit pang joyride. Ito po ay ginagamit nila sa kanila pong petrolyo para po pampasahero, para po sa mga rider, para po sa mga maliliit na mga negosyo, mga micro enterprises. Ibang-iba po ang dating ng excise tax, value-added tax, pagdating po sa mga mahihirap kumpara po doon sa mga mayayaman. Prof, sorry naputol ko kasi. I just want to be reminded, yung sinabi nyo yung huli, which brings me to a point. Kasi meron ito, gusto ko lang i-share sa inyo. Narinig ko kasi from one of my sources na may isang meeting yata Makati Business Club. Di ba ang pinamimigay ngayon ng gobyerno is yung 5,000 na fuel subsidy na supposedly sa mga drivers, sa mga TNVS, di ba? Ang sabi raw, lumitaw doon sa pag-aaral daw ng Makati Business Club, bakit daw, yun daw ang pinamimigay natin, cash? Bakit hindi daw fuel coupon na instead para talaga sigurado na yun ang paggagamitan? Kasi ngayon daw, pag yung cash daw, it's prone to corruption na pwedeng magsamantala. Although DSW dito, di ba yung sa AIC sana, pero yung ganung mga pananahon na mismong mga negosyanteng malalaki ang nagpumuna kasi tingin nila, kaya daw yun ang naging cash ang pagbibigay at saka physically, di ba? So, ibig sabihin, meron bang yun, valid observation ho ba yun, Prof, tingin nyo? Opo, valid po yan. Marami po ang nagre-report. 5,000 pero 4,000 lang, 3,000 lang ang nakukuha nila. At ang isa pa po, ginagamit din yan para po sa patronage politics. Yun dahil, para sa eleksyon, mga ganun, di ba? Tama po. Yung mga politiko, nandoon po yan, doon sa bigayan. Kaya po, bawal ang mga politiko doon po sa mga bigayan ng mga ayuda. Hindi po dapat sila pumupunta doon. Unfortunately, hindi naman po ganun karami ang facilities ng DSWD para po gamitin ang kanila pong mga opisina o ang kanila pong mga facilities para po magbigay. Gagamit po sila ng mga facilities ng LGU. At karaniwan po, ando doon na rin po ang mga mayor, ang mga congressman, mga politiko po ay dumarating. Bawal na bawal po yon, pero hindi pa po, may mga pagkakataon na hindi po natin maiwasan. Kaya po, tamang-tama lamang po. Bakit mo kukolektahin kung ibibigay mo rin lang naman? Marami po ang pagkakataon na kinolekta pero hindi naman po nagagastos. Katulad po nung underutilized na mga pondo na natenga po sa treasury ng gobyerno. Hindi po yan nagastos. Kaya po, mas mabuti po. Tulad nung ibinigay natin na senior discount na 20% at exemption sa value-added tax sa mga seniors, ganun din po, ibigay natin yan sa lahat. At ngayon, dagdagan natin yung ating pong mga targeted programs. Ako rin po, boto rin ako doon sa merong mga targeted. But at the same time, tingnan din po natin, panahon na po siguro para po ripasuhin ang ating taxation. Ang tax structure natin ay napaka-regressive. Ito po ay hindi nagpapakita na kung ikaw ay may kakayahang magbayad ng mas malaki, mas malaki ang babayaran mong buwis. Hindi po tayo ganon. Ang porsyento ng buwis na binabayad ng mga mahihirap ay mas malaki po doon sa porsyento ng buwis na ibinabayad ng mga mayayaman. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan sa ating bansa. Napakarami po ng pagkakataon na hindi po talaga pantay-pantay, hindi po progresibo ang taxation natin at marami po ang nakikinabang na hindi naman dapat makinabang. Okay, Prof, meron lang last question ang aking partner.
Okay, Opo. Liza. Professor, mabilisan lang po bago matapos ang programa. Ito pinag-uusapan po natin ay yung halaga ng piso kontra dolyar. I just wanna know, sa inyo pong perspective, sa perspective ng OFW remittances, so dahil marami naman po tayo overseas Filipino workers and they're earning dollars, will this help our economy as well, sir? Itong circumstances na nangyayari. Makikinabang ang ating mga may hawak ng dolyar, pero pansamantala lamang po yan dahil pagka sumipa na ang presyo ng mga bilihin, mawawala din po kung anumang ganansya ang nakuha nila dahil po nagpalit sila ng dolyar para po sa piso. So kung walang inflation, okay lang yon. Tumaas ang presyo ng dolyar, kung may dolyar ka, mas marami kang mabibili. Kaya lang po, tumaas naman ang presyo ng mga bilihin, mawawala din po kung anuman ang ganansya na nakuha natin dahil po meron tayong dolyar. At siguro po, panghuli na lang sa akin, hanggat tayo ay net importer ng mga produkto sa labas ng bansa, tayo po ay manganganib na ang ating piso ay dadaos-dos, manghihina kontra halaga ng dolyar. Kaya po, tama po yung sabi ninyo, kailangan po talaga tingnan natin kung ano ang kakayahan natin sa loob ng ating bansa para po mag-produce tayo ng ating pong mga pangangailangan. Palakasin po natin ng ating agrikultura. Palakasin Sige po po, natin Prof. ang ating mga industriya. Okay. Maraming salamat, Prof. At marami kayo na i-share sa amin. Very insightful ho yung inyong mga binahagi dito sa ating programa sa Bali Tapatan. Thank you very much, Prof. Thank you po, Sir Danny at Ma'am Liza. Thank you po. Blessed Holy Week po, Professor. Okay, yan ho si Professor Emmanuel Leco, Economist Fellow ng Center for People Empowerment in Governance.